Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 9, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 18, verse 12 to 14. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nangingingain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa sa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa mga maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa gospel natin, napakaikli lang. Napakasimple lang. Kinukwento ni Jesus ang isang tagpo na very familiar sa atin, no? Yung may isang pastol na may 100 tupa. 1 tupa lang ang mawala. Take note iisa lang ang mawala. Anong gagawin ng pastol? Iiwan niya yung 99 para hanapin ang isang naligaw. Para kay Jesus, hindi ito kwento tungkol sa mathematics. Hindi ito tungkol sa ratio or logic. Ito ay kwento tungkol sa puso ng Diyos. Ganyan ang Diyos tumingin. Hindi siya yung mass production, hindi general audience, hindi collective value. Kung tumingin ang Diyos, very personal, very specific, isa-isa. At yun yung touch dito. Siya yung uri ng pastol na hindi naghihintay. Hindi nagsasabing, magbago ka muna bago kita pansinin. Hindi siya ganon. Kundi ang ginagawa niya, siya ang unang kumikilos. Siya ang unang gumagawa ng move. Siya ang unang humahanap. Siya ang unang umaabot at nag-aabot ng kamay. At kung isipin natin, tayo yung mga tupa na yon. Yung mga naliligaw dahil sa bisyo, dahil sa pagod, dahil sa wrong behavior. Tayo yung mga tupa na yon, yung lumalayo dahil sa hiyang-hiya tayo, dahil sa mga kapalpakan natin. Tayo yung nawawala dahil sa bigat ng guilt feeling. Tayo yung nagtatago dahil feeling natin, hindi naman ako mahalaga. Pero para kay Jesus, bilang mabuting pastol, ikaw ay hindi lang mahalaga, kundi ikaw din ay hinahanap. Ikaw din ay inaabot. Ikaw din ay gusto niyang ibalik na may kagalakan. Ganyan kakahalaga kay Jesus. Kaya siguro kung bakit minsan hindi natin nararamdamang hinahanap tayo ni Lord, ay dahil mas narinig natin yung ingay ng takot kaysa sa tawag ng pagmamahal. Pero kahit ganon, hindi sumusuko ang ating mabuting pastol. Dahil para kay Jesus, nag-iisa ka lang. You are irreplaceable. At ikaw ay mahalaga sa Kanya. Kaya ngayong araw na ito, challenge din natin sarili natin. Ngayong Lunes na ito, manahimik tayo at tingnan natin, para ba ako tinatawag ni Lord para maging pastol? Kahit ako'y sugatan, para kang ina ba ako tinatawag? Para ba sa pamilyang biglang umiiwas? Sa mga katrabaho, sa mga kaklasmate, mga kasama sa ministry na nawawala, na hindi naman humingi ng tulong pero halatang pagod na. Yan ang misyon natin ngayong araw na ito. Let us pray. Panginoon, salamat po dahil sa mundong madalas tingnan ang value namin
based sa performance, based sa presence, o based sa success, ikaw hindi ka natitinag. Salamat dahil hinahanap mo kami kahit sa panahong ayaw naming magpakita. Hiyang-hiya na nga po kami, pero hindi ka sumusuko sa amin. Turuan mo po kami, Lord, na makita ang sarili namin at ang iba sa parehong pagmamahal na meron ka. Ang pagmamahal na hindi sumusuko, hindi nangiiwan, at hindi sumusukat ng halaga. Gawin mo kaming tagapagdala ng iyong presensya sa mga nawawala, kabilang na sa mga ka-classmate namin, sa mga group chat namin, sa aming mga kapamilya, sa mga malalayo sa amin. Baguhin mo yung puso namin. Amen. Yan. So muli, mga kapatid, Happy Monday, ha? Huwag natin kakalimutan i-share yung ating audio gospel for today. Malay mo, ito yung mga hinahanap. Ito yung mga nawawalang tupa. Ikaw yung maging dahilan para mabalik ulit sila sa Panginoon. I-share natin to sa ating mga GC, sa ating mga classmate, kaibigan, kakilala, kamag-anak. Hayaan mo kung di sila basta mag-like. Mahalaga, share mo sa kanila. Paano pat madidinig din nila ang salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.